Isipin mo, yung pinakamalaking misyon o proyekto na tinatrabaho mo ngayon, baka isa itong malaking inisyatibo dyan sa opisina nyo o isang negosyo na binubuo mo kasama ng mga kaibigan mo o kaya naman parang isang programa para sa komunidad nyo. Kadalasan kasi, pag nakakaranas tayo ng matinding aberya, yung tipong hindi talaga umuusad ng mga plano, ang unang-una nating naiisip kakulangan sa resources, di ba? Oo, palaging pondo o tao ang sinisisi. Tumpak, sinasabi natin na kulang tayo sa pondo o kulang sa tauhan o baka kailangan natin ng mas makabagong estratehiya. Pero, teka, paano kung ang totoong pumipigil sa tagumpay mo, wala dun sa mga yon? Paano kung ang pinakamalaking hadlang, yung talagang pumipigil sa inyo, ay ang mismong paraan ng pagpili at paghawak mo sa mga taong tinatawag mong partner? Isang napakagandang tanong yan. At medyo mabigat tanggapin para sa iba. Oo nga eh. Kaya para masagot natin yan, sa malalimang pagsusuri natin ngayon, hihimayin natin yung mga mahahalagang aral mula sa isang napakagandang source document natin. Ang pamagat nito ay 020 Building Strategic Mission Partnerships. Bale, ang mission natin sa usapang ito, gusto nating baguhin ang pananaw mo mula sa pagiging simpleng transactional na pakipagtulungan. Yung tipong nagpapalitan lang kayo ng pabor, di ba? Mismo, yung parang palitan lang. Gusto nating ilipat iyon patungo sa pagbuo ng isang tunay na estratehiko at sumusuportang alyansa. Okay? Himayin natin ito. Naisip ko tuloy yung isang banda. Isipin mo, kukunin mo yung pinakamagaling na heavy metal drummer, tapos yung pinakamagaling na classical violinist, at idagdag mo pa yung pinakamagaling na Joss singer sa buong mundo. Halo-halo sila? Oo, tapos inilagay mo sila sa isang kwarto para tumugtog. Walang duda, magagaling silang lahat sa kanilang instrumento. Pero kung hindi sila nag-usap kung anong kanta ang tutugtugin nila, kahit gaano pa kalaki ang ibinayad mo sa kanila, ingay lang ang kalalabasan. Walang musika. Isang napakagandang analohiya yan. Kasi dyan pumapasok yung isang napakapanahong paksa para sa sino mang nagpapatakbo ng proyekto. Madalas kasi, pag gusto nating palakihin ang epekto o yung tinatawag nating impact ng ginagawa natin, ang default na solusyon natin magdagdag ng mas maraming aktibidad. Oo, paramihan ng ginagawa. 'Di ba? Kukuha ng mas maraming partners, gagawa ng mas maraming events. Inaakala natin na ang dami ng tao at dami ng ginagawa ay otomatikong katumbas ng tagumpay. Pero sa totoong buhay, at ito ang nilinaw sa source natin, hindi dumadami ang impact dahil lang sa dami ng aktibidad. Dumadami ito dahil sa tamang tagkakalinya. Sa simpleng pag-asa sa iba, nakabatay ito sa mutualidad, kung saan ang bawat panig may pantay na boses at halaga sa pagbuo ng misyon. Kaya kahit bumubuhos ang pera at puno ng magagandang intensyon ang lahat, kung walang mutualidad at alignment, nagkakagulo pa rin. Gusto kong simulan natin dun sa konsepto na nabanggit sa source document natin, yung tinatawag na cultural embeddedness. Ipinapaliwanag dito na ang isang misyon hindi dapat parang isang dayuhang bagay na basta na lang ibinagsak sa isang komunidad mula sa langit. Totoo yan. At dyan nagsisimula ang madalas na pagkabigo ng maraming malalaking inisyatibo natin. May malaking panganib kasi kapag ang solusyon mo ay dinisenyo sa isang air-conditioned na boardroom sa siyudad, tapos ipipilit mong ipatupad sa isang malayong komunidad. Nang hindi man lang sila nakonsulta, di ba? Mismo. Kahit gaano pa kaganda ang intensyon mo, kapag hindi mo isinama ang mga lokal na residente sa mismong pagpaplano, may isang tahimik na mensahe kang ipinaparating. Parang sinasabi mo na mas alam nyo yung kailangan nila kaysa sa kanila. Tumpak, parang sinasabi mo na mas alam namin kung ano ang nakabubuti sa inyo kaysa sa sarili ninyo. Ang nangyayari tuloy, imbas na palakasin mo ang kakayahan nila, lumilikha ka ng kultura ng dependensya. Umaasa na lang yung mga tao doon sa mga tagalabas na may dalang solusyon at pondo, kesa matuto silang tumayo sa sariling paa. Ginamit nga sa teksto natin yung theological na halimbawa ng pagkakatawan tao o yung incarnation ni Kristo bilang isang modelo ng tunay na pakikipag-ugnayan.
Oo, i-unpack natin ng kaunti yung halimbawa na iyon kasi ang ganda ng mekanismo sa likod niya. Hindi pala siya nagpadala lang ng tulong mula sa malayo o nag-utos mula sa langit. Bumaba siya, nakipagmuhay sa mga tao, natuto ng lokal na wika, nakihalubilo, tapos naging bahagi ng mismong kultura sa panahong iyon. Siya mismo ang bumaba, oo. Yun ang pamantayan eh. Pero teka, bilang kinatawan ng mga nakikinig sa atin ngayon, kailangan kong magbigay ng konting pushback. Sa teorya maganda nga yan, nakaka-inspire. Pero sa practical na aspeto, isipin mo kung may dala naman akong malaking pondo para magpatayo ng eskwelahan o magbigay ng malinis na tubig at malinaw naman na kailangan niyo ng komunidad, hindi ba otomatiko na nila akong tatanggapin? Iisipin mo sana, oo, di ba? 'Di ba? Papasalamatan pa nga ako eh. Bakit kailangan ko pang dumaan sa napakabagal at minsan nakakapagod na proseso ng pakikipagkaibigan at pag-aaral ng lokal na kultura? Hindi ba parang sayang lang sa oras na pwede sanang ginamit na agad sa pagpapatayo ng proyekto? May intindihan ko kung bakit maraming nag-iisip ng ganyan. Lalo na yung mga sanay sa mabilisang resulta, yung mga galing sa corporate or negosyo. Pero ito ang hindi nakikita ng karamihan na napakalinaw sa source natin. Ang tiwala ay hindi nahihiram. Trust cannot be borrowed. Hindi na hiram. Wow. Kahit gaano pa kakilala o kasikat ang organisasyon mo sa ibang lugar, kahit ilang awards na ang napanalunan ninyo, pagdating mo sa isang bagong komunidad, blanko ang pahina mo. Kailangan mo pa ring patunayan ng sarili mo doon sa mga tao. Kahit may dala kang milyon-milyon. Kahit pa, hindi sapat na magaling ka sa papel eh. Kapag pumasok ka, palihim at tahimik kang tatanungin ng mga tao, nandito ba talaga sila para tulungan kami? O para makuha lang sila ng magandang litrato para sa annual report nila? Mananatili ba sila kapag naubos na yung pondo? Alam ba nilang kasaysayan at mga sugat ng aming komunidad? Nakikita ko na kung bakit nagiging malaking problema ito. Kung papasok ako sa isang barangay na nakasuot lang ng t-shirt na may logo ng isang kilala at malaking foundation, ang akala ko kikilalalin nila akong maaasahang partner. Pero kung wala akong ginugol na oras para makilala sila, hindi partner ang tingin nila sa akin eh. Isang naglalakad na ATM ang tingin nila. Naglalakad na ATM, eksakto. Di ba? Kasi yung logo sa damit ko, hindi nagpapatunay na may pakialam ako. Nagpapatunay lang ito na may pera ako. Ang hirap noon kasi napakarupok ng ganiyong pundasyon. Napakarupok talaga. At kapag naramdaman ng komunidad na ATM lang ang tingin nyo sa isa't isa, mag-a-adjust din sila sa inyo. Sasabihin lang nila kung ano yung gusto ninyong marinig para hindi matigil ang pondo. Kaya binibigyang diin sa mga source natin na dapat empowered o binibigyang kapangyarihan ng mga lokal na leader. Sila dapat ang bida. Sila ang dapat na maging bida sa kwento ng sarili nilang komunidad. Ang mga tagalabas, tayo dapat ay nagsisilbing suporta o catalyst lang. Kapag hindi mo sila kinonsulta at ikaw ang gumawa ng lahat ng desisyon, ginagawa mo silang mga sidelined assistants, mga tagasunod lang sa mismong lugar kung saan sila sana ang namumuno. Kaya pala hindi pwedeng madaliin ang proseso ng pagkuha ng tiwala. Ngayon, kung susundan natin yung lohikang yan, ibig bang sabihin na basta't may nahanap tayong isang lokal na organisasyon na mahal at pinagkakatiwalaan ng kanilang komunidad, sila na ang perpektong partner para sa atin? Kasi may lokal na tiwala na sila eh. Yun ang madalas na akala ng marami. 'Di ba? Parang sila na ang makakasagot sa problema. Pero nakakagulat na ayon sa mga dokumentong pinag-aralan natin para sa sesyong ito, ang sagot bala isang matunog na hindi. At dito na pumapasok yung pangalawang napakahalagang konsepto natin, yung tinatawag na estratehikong akma o strategic fit. Diyan na nagkakamali ang maraming leader natin ngayon. Nakakakita sila ng isang napakahusay na organisasyon, sikat, may magandang reputasyon at malaki ang naitutulong sa mga tao. Pero hindi ibig sabihin na dahil magaling sila, sila na ang tamang partner para sa particular na tawag ng grupo mo. Nagkakaproblema tayo kapag ipinagkakamali natin ang salitang mabuti sa salitang tama.
Magkaiba ang mabuti sa tama. Paano natin malalaman yung pagkakahiba? Upang malaman kung mayroong talagang strategic fit, may 3 critical na katanungan na inilatag sa ating source. Una, pareho ba kayo ng mission priorities o pangunahing direksyon? Pangalawa, meron ba kayong complementary strengths o mga kakayahang nagpupunan sa isa't isa? At pangatlo, pareho ba kayo ng shared vision for long-term outcomes? O pareho ba ang inaasahan ninyong maging resulta sa dulo ng lahat? Okay, himayin natin kung paano gumagana yung tatlong ito sa totoong buhay. Lalo na yung pangalawa, yung complementary strengths. Napagtanto ko na sa isang matibay na alyansa, hindi naman pala kailangan parehong-pareho kayo ng ginagawa. Hindi talaga. Ang misconception kasi natin, dapat pareho tayo ng estilo para magkasundo. Pero ang totoo, kailangan mong humanap ng partner na magpupuno sa kung saan ka mahina. Halimbawa, kung ang organisasyon ko ay napakagaling sa paglikom ng pondo at paggawa ng mga educational modules, pero wala kaming alam kung paano ipadala ang mga materyales na ito sa mga malalayong isla. Logistics ang problema nyo. Oo, hindi namin kailangang mag-hire ng sarili naming shipping department. Ang kailangan namin, makipag-partner sa isang grupong sanay na sanay sa masalimuot na logistika at paghahatid sa mga probinsya. Magkaiba kami ng ginagawa, pero eksakto namin pinupunan ng pangangailangan ng isa't isa. Parang kamay at mata sa isang katawan. Tumpak na tumpak yan. At para naman doon sa pangatlong tanong, yung pangmatagalang resulta o long-term outcomes, dyan madalas nangyayari ang malalalim na hidwaan. May binahaging napakagandang kwento sa ating source tungkol dyan. Ano yung kwentong yun? Isang lokal na simbahan ang nilapitan ng isang napakalaking humanitarian NGO para maging partner. Isipin mo alok na ito ng isang higanteng organisasyon na may napakalaking pondo. Pero ano ang ginawa ng simbahan? Naglakas loob silang gumawa ng tinatawag na matalinong pagtanggi or wise no. Tumanggi sila sa malaking pondo. Bakit nila ginawa yun? Napakaganda naman siguro ng trabaho ng NGO. Maganda nga, pero napansin ng simbahan na ang NGO ay nakafocus lamang sa mabilisang pamimigay ng tulong, yung mga relief operations. Ang sukatan ng NGO ng tagumpay ay kung gaano karaming sako ng bigas ang naipamigay sa loob ng 1 linggo. Samantala, ang misyon at pananaw ng simbahan pangmatagalang pag-uhubog ng karakter, pagturo at relasyon sa pamilya na aabuti ng ilang taon. Kaya pala. Nai-imagine ko na kung bakit hindi sila magkakasundo kung pinilit nilang maging partner. Ang mangyayari dyan, palaging mag-aaway ang dalawang grupo sa paggamit ng oras at pondo. Sigurado yan. Ipupush ng NGO na, kailangan na nating ubusin itong budget at ipamigay ang mga goods ngayong buwan para sa quarterly report natin sa mga donors. Samantala, sasabihin ng simbahan, hindi tayo pwede magmadali. Kailangan nating kausapin isa-isa ang mga pamilya. Pareho silang may mabuting intensyon, pareho silang gusto makatulong, pero babangga sila sa isa't isa dahil magkaiba ang gusto nilang makitang dulo. Eksaktong ganyan ang nangyayari. At yan ang tinatawag nilang relational confusion sa dokumento natin. Kapag ipinilit mo ang isang alyansa dahil lang mabuti ang kabilang panig, kahit hindi kayo akma sa strategy, mauuwi lang ito sa paggabigo at sama ng loob. Sayang lang ang oras. Oo. Kaya dito ipinapaliwanag ng source natin na ang pagiging malinaw at diretsahan sa estratehiya at layunin ay hindi pagiging malamig o malayo. Isa itong uri ng malalim na pangangalaga o spiritual discipline. Mas mabuting umupo at magpaliwanag ng maaga na napakahusay ng ginagawa ninyo ngunit iba ang direksyong tinatahak namin kaya hindi tayo akma. Kaysa hayaan mong mabulok yung relasyon. Tama. Kaysa hayaang mabulok at masira ang relasyon dahil sa mga inaasahan na hindi naman napag-usapan at hindi matutugunan. Ibig sabihin pala, ang pagsasabi ng hindi ay isang paraan para maprotektahan ang inyong relasyon bilang magkaibigan o magkakilala. Kasi parang paghahanap lang yan ng asawa o business partner, di ba? Mabuti siyang tao, magaling siya, pero hindi ibig sabihin na kayo ang tamang fit at kung ipagpipilitan, mag-aaway lang kayo.
Totoo yun. Okay. Malinaw na sa atin ang tungkol sa pag-iwas sa maling partner bago pa lang magsimula. Pero ito ang susunod na malaking problema na sigurado akong nararanasan ng maraming nakikinig sa atin. Paano kung nandyan na? Yung mga existing partners na? Oo. Paano kung meron tayong 5 kasalukuyang partners at nang suriin natin sila base sa strategic fit na pinag-uusapan natin ngayon, na-realize natin na hindi pala akma yung iba sa kanila. Sila ngayon ay kumakain ng atensyon, oras at resources na sana ay inilalaan natin sa mas malinaw nating misyon. Nako, diyan na nasusubok ang tunay na lakas ng loob ng isang leader. Ang karaniwang nakasanayan kasi sa pamumuno ay subukang panatilihing masaya ang lahat. Kaya hinahati natin ng pantay-pantay ang ating atensyon at pera sa lahat ng mga kasalukuyang partnerships natin. Pero ibinubunganan dun sa source na ang paggalat ng atensyon ng pantay-pantay sa mga partnerships na hindi pantay ang ibinubugbungang epekto ay isang malaking estratehikong pagkakamali. Mauubos ang enerhiya mo doon. Mauubos talaga. Ang kailangan mong gawin ay pumili at magpadalim ng pakikipag-ugnayan sa isang high-potential partnership. Ibig sabihin, bigyan sila ng mas maraming oras, makipag-usap ng mas madalas, at isama sila sa matagalang pagpaplano. Kasabay nito, kailangan mo ng tapang na muling suriin at iwanan ng relasyong hindi na akma sa inyong direksyon. Teka, dyan ako papasok para magtanong kasi dito talaga nagiging sobrang kawili-wili ang usapan. Madali iyang sabihin sa teorya, pero sa totoong buhay, lalo na sa kultura nating mga Pilipino, na napaka-relational, ang hirap gawin yan ng walang drama. Mahirap talaga, nakakahiya, di ba? Sobra. Paano mo ba talaga puputulin ang isang partnership na 5 taon na ninyong kasama? Baka nga ang head ng kabilang organisasyon, ninong pa ng anak mo o kagolf mo. Kung bigla mo na lang sasabihin na, pasensya ma, hindi na tayo align sa mission kaya tatanggalin na namin ang suporta sa inyo, hindi ba parang ang cold o nakakapaso naman nun? Baka masunog ang tulay at maging kalaban mo pa sila. Paano ito gagawin nang hindi mo kang gumamit ka lang at basta nagtapon ng kaibigan? Napakagandong tanong niyan. Kasi ang proseso ng pagbitaw ay critical. Hindi mo ito pwedeng gawin ng biglaan o sa pamamagitan lang ng isang malamig na email. Ang tawag ng mga eksperto sa pagbitaw o releasing sa isang hindi na akmang partnership ay moral realism at tamang pamamahala. Hindi ito pagkabigo. Para maiwasan ang pagsunog ng tulay, kailangan itong gawin ng may buong katapatan at paggalang. Paano yung proseso? Uupo kayo, ipapakita mo ang direksyon na tinatahak ng inyong misyon at aaminin na ang kasalukuyang estruktura ninyo hindi na makakatulong sa isa't isa sa pinakamahusay na paraan. May magandang halimbawa sa dokumento tungkol sa isang church network na may 4 na partners. Napansin nilang yung isa ay namumunga ng husto, habang yung isa naman ay napag-iwanan na ng panahon at puro pagpapanatili na lang ng tradisyon ang nangyayari. Anong ginawa nila dun sa napag-iwanan? Ang ginawa nila ay isang phased transition. Unti-unti nilang binawasan ang obligasyon ng hindi binibigla ang kabilang panig at nagpaalam sila ng formal na may pasasalamat sa lahat ng nagawa nila noong nakaraan. Nagresulta ito sa mas malinaw at mas epektibong misyon para sa kanila. Ibig sabihin, inaako mo ang responsibilidad na tapusin ng maayos kaysa hayaan itong maging pabigat sa inyong dalawa. May halin tulad ko ito sa isang karaniwang sitwasyon sa opisina. Halimbawa, mayroon kayong matagal ng supplier o vendor. Kaibigan mo na yung ahente nila, nagkakapalitan na kayo ng regalo tuwing Pasko, pero ang totoo, palpak na yung mga dinideliver nila nitong mga nakaraang taon at naaapektuhan na ang performance na mismong timo. Naaapektuhan na yung trabaho nyo. Oo. At kung itutuloy mo ang pagkuha sa kanila dahil lang nahihiya ka, gumagawa ka ng quiet harm o tahimik na paninira sa sarili mong kumpanya at sa moral ng mga empleyado mo. Kaya pala sinasabi na ang tamang pag-exit ng may dangal bahagi ng matapang na pamumuno.
Mismo, ang patuloy na pagbuhos ng yaman at oras sa isang dysfunctional o hindi gumaganang relasyon ay isang forma ng pabayang pamamahala. Kaya kapag naiwalay mo na ang hindi akma at nakatutok ka na sa mga tamang partners, kailangan mong siguraduhin na hindi sila matutulad doon sa mga iniwan mo na. Kailangan i-maintain. Oo. Kasi ang isang estratehikong alyansa ay hindi isang rebulto o monumento na itatayo mo sa gitna ng plaza, lalagyan mo ng pangalan at iiwan na lang habang buhay para hangaan mula sa malayo. Ito ay isang buhay na relasyon na kailangang inaalagaan. Kailangan mo ng isang siklo ng patuloy na pagsusuri o yung kinatawag nating ongoing review cycles. Paano ba gumagana ang siklo ng pagsusuri na iyan sa pang-araw-araw? Kung hindi ito parang monumento, paano natin ito dapat tingnan? May 3 hakbang ang siklo ayon sa ating pag-aaral. Una, dapat itong regularly assessed. Ibig sabihin, hindi lang minsan sa isang taon kapag magmamadaling gumawa ng annual report, kundi madalas na sinusuri. Nagtatanungan kayo kung may buo pa bang tiwala at malinaw pa ba ang komunikasyon. Tapos yung pangalawa? Pangalawa, dapat itong intentionally nurtured. Huwag limitahan ang mga pag-uusap sa mga graphs, metrics o kung nahit ba ang quota. Dapat sinasadya ninyong magkumustahan bilang mga tao. Inaalam niyo kung anong nagiging problema sa kanilang hanay, anong kwento nila ngayon. At pangatlo, dapat itong strategically adjusted. Dahil patuloy na nagbabago ang mundo at ang komunidad, kailangan ay handa kayong baguhin ang inyong diskarte kapag naramdaman ninyong hindi na epektibo ang dating nakasanayan. Ang ganda nun. Imbes na gamitan yung madalas na analogy ng kotse at makina, yung parang kailangan ng preventive maintenance o PMS na hindi ka dapat maghintay na pumalya ang makina sa gitna ng biyahe bago mo suriin, mas nakikita ko ito na parang pag-aalaga ng isang ecosystem o isang malaking puno. Puno? Paano naging puno? Kasi kung magtatanim ka ng puno sa isang maliit na paso, maganda siya sa simula at ligtas. Pero habang lumalaki, magsisimulang sakali ng mga ugat ang sarili nila kung hindi mo ito ililipat sa mas malaking lupa. Ang regular assessment na sinasabi mo ay yung pagtingin kung sapat pa ba ang lupa para sa inyong pinagsamahan. Kung hindi mo ito susuriin at ididilig mo lang ng ididilig ang paso dahil abala ka sa ibang bagay, mamamatay ang puno nang hindi mo napapansin. Napakagandang analohiya niyan dahil buhay ang pinag-uusapan natin. At iyan din ang dahilan kung bakit kailangan natin baguhin ang tingin natin sa salitang pagsusuri o review. Kadalasan kasi sa trabaho, kapag may nagsabing gagawa tayo ng evaluation sa ating partnership, nagkakaroon agad ng kaba ang mga tao, di ba? Oo, akala nila naghahanap ng mali. Akala nila naghahanap ka ng mali o may ipapataw na parusa. Pero ang totoo, at kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, ang pagsusuri ay hindi tanda na may mali. Ito ay palatandaan na nagmamalasakit ka. Susuriin mo ba ang kalagayan ng isang puno kung wala kang pakialam kung mabuhay man ito o mamatay? Oo nga, tama. Hindi mo napapansinin kung wala kang pakialam. Kaya upang hindi ito maging isang nakakatakot na proseso, ang susi ay humility o pagpapakumbaba mula sa magkabilang panig. Ang pag-amin na hindi nyo alam ang lahat, na baka may mali kayong nagawa nitong nakaraang buwan at handa kayong matuto at mag-adjust. Ang regular na pag-uusisa sa relasyon ay isang tanda ng mature love o malalim na pangangalaga. Ang ganyang perspective, binabago talaga yung laro. Ang pagsusuri ay hindi paghanap ng butas, kundi pagpapatunay na ayaw mong masira ang pinagsamahan ninyo. Grabe, napakarami nating nahimay at mapag-iisipan mula sa dokumentong ito. Kaya para sa iyo na nakikinig at sumasama sa ating usapan ngayon, saan man ang mundo mo, ikaw man ay nasa isang mataas na posisyon sa opisina at nagsisimula ng sariling negosyo, leader ng isang proyektong pangbarangay o bahagi mang pamunuan sa iyong simbahan, ang mga prinsipyong ito ay direktang hamon sa iyo. Kailangan mong suriin ang mga sarili mong alyansa. Tama? Tinatawagan ka ng mga konseptong ito na muling silipin ang iyong mga partnerships. Hinihikayat ba ng mga itinayo mong partnership ang tunay na mutualidad at pagkapantay-pantay o nag-iipon ka lang ba ng kontrol?
Tandaan natin, ang tunay na partnership ay hindi lang basta pagpapasa ng trabaho o pamimigay ng pera, ito ay ang pagsasalo sa isang misyon. At upang marating ang ganyang klaseng partnership, kailangan mong igalang ang proseso. Kailangan mong mamuhunan sa lokal na kredibilidad at hug umasa sa nahihiram na tiwala. Kailangan mong maging mapanuri sa paghahanap ng tamang strategic fit at hindi lang makipag-partner dahil mabuti ang kabilang panig. Kailangan mo ng tapang na palalalimin ang mga may potensyal at bitawan ng may dangal ang mga hindi na nakakatulong. At syempre yung tababaang loob na patuloy na suriin ang kalagayan ng inyong alyansa. Bago natin tapusin ito, gusto kong mag-iwan ng isang mapanuksong kaisipan para sa'yo na nakikinig. Isipin mo ito. Kung ang mismong paraan ng pakikipag-partner mo ngayon at ang kultura ng organisasyon mo ay palihim na inoobserbahan ng isang taong tagalabas. Isang tagalabas. Oo, ipagpalagay natin na ang taong ito ay galing sa napakalupit na mundo ng negosyo, kung saan pera at kapangyarihan ang laging nasusunod. Ano kaya ang makikita nila kapag tiningnan nila ang grupo mo at ang mga partners mo? Makikita ba nila ang parehong pamilyar na kultura ng manipulasyon at tahimik na kontrol na kinasanayan nila? O makikita nila ang isang radikal at nakakabiglang uri ng pagmamahal, respeto at pagkakapantay-pantay na magpapatawag pansin sa kanila? At magtatanong sila, bakit nyo ginagawa ito? Magandang tanong yan sa sarili. Refleksyon ba ng iyong pinakamataas na paniniwala ang mga partnerships mo? Balikan natin yung banda na pinag-uusapan natin kanina. Ikaw ba ay bumubuo ng isang maingay na kwarto dahil lahat kayo ay sikat at magagaling pero kanya-kanya ng kanta? O patuloy kayong lumilikha ng isang napakagandang musika dahil meron kayong iisang kumpas? Hanggang sa muli, ito ang inyong malalimang pagsusuri.